Nandito tayo sa may landahan at may bagong project daw si Pastor dito. Nag-e-expand ng kanyang landahan. Ito pala oh. Nilalakihan yung landahan. Yung pinagkukuprahan. Ayun oh. Nagkaroon na ng extension. Ayun oh. Ayun yung karugtong. Oh. Ito yung luma. Ito yung luma. Yung bago, ito. Naglagay pa ng poste oh. Kailan talaga may poste. Kagaya niyan oh. Tapos na yun. May poste rin doon. Ang dami ng kahoy oh. Pero ang cost kasi ng pagpagawa dito mura lang kasi ang kahoy coco lumber eh. Mura lang ang coco lumber kumpara mo doon sa good lumber, yung mga magagandang klaseng kahoy. Yung coco lumber mura lang, ayun, puro coco lumber. Tignan natin dito sa taas. Ayun. Ito yung luma oh. Kailan talaga mag-expand sila eh, kasi dumadami yung kopra. Hindi na kaya nitong lumang landahan yung volume ng kopra nila. Ayun yung gatungan. Tong! Yan, ganyan. Ganito, pareho-pareho din ang luma, ganyan itsura din. Ito pala yung sinasabi. Ngayon ko lang napuntahan, nung isang linggo pa sinabi sa akin ito ni Pastor, puntahan ko daw. Eh lagi masama kasi ang panahon, paulan-ulan, kaya hindi ako pumupunta rito. Eh ngayon wala nang kwan, mula nung Lunes, wala nang ulan. Kaya mapansin nyo ang lupa, yung tuyo na, okay na maglakad. Kaya ngayon lang ako nagpunta rito. Siguro next month magkopra na naman sila. Pero tingin ko hindi pa magamit to. Kasi nakalagitnaan pa lang oh. Maglalagay pa ng bubong yan. Yung bibili pa ng yero si Pastor. Pareho nito. Tapos may extension din yan. Kagaya nito oh. Sa kabila. Ito yung luma. Merong extension. Yung pag naluto dito nilalagay. Pinapalamig bago isako. Pakita ko sa inyo yung materialist na gagamitin nila dito sa landahan. Ayan, oh, coco lumber. Puro coco lumber yan. Oh. Kanina umaandar yung power saw. Kaya hindi ako lumapit kasi masyadong maingay. Ito, tinabasa nila yung kahoy. Dito kasi sa Del Norte, madalas coco lumber ang ginagamit kahit sa mga bahay. Kasi mura lang ang coco lumber. Kumpara mo doon sa good lumber, tapos mas matibay yan, mas matagal yan masira kumpara doon sa lawaan o yung jimelina na tinatawag nila rito. Yung jimelina kasi madaling kapitan ng bukbok yun eh. Ito makunat to eh. Kung maggamit ka ng coco lumber, may sarili kang puno, ang gastos mo na lang dyan yung sa chainsaw, upahan mo sila para tabasin yung kahoy na size na gusto mo. Kung sa'yo ang puno ng coconut, pero kung di sa'yo ang puno ng coconut, bibili ka rin ng puno ng coconut. Kadalasang ginagamit nila dyan na puno ng coconut, yung mga magugulang na puno ng coconut, yung sobrang taas na hindi na nagbubunga. Kung nagbubunga kaunti, tapos kasi nga mataas, mahirap akyatin. So hindi ka makapag-harvest ng mga coconut, hindi ka makakuha, pahirapan. Kaya ang ginagawa, yun ang mga pinuputol. Kagaya niya no, ang size ba to? Parang ano ba to? 3x6. Bigat niya no. Aakutin niyang gado sa landahan. Kasi itong mga kahoy na to yan ang gagamitin. Tapos may mga kawayan na rin dito. Itong kawayan yan ang gagamitin naman pansahig do sa landahan. Yung pinapatungan ng mga kopra. Yan ang gagamitin sahig. Wala ata yung gumagawa ng gate ngayon Kasi dito sa farm inaayos yung gate. Pininturahan tapos yung mga nabubulok na metal na
brace ng fence. Pinalitan nila. Kasi isang araw nakita ko nagwe-welding sila eh. Ibig sabihin may pinapalitan silang part ng mga perimeter fence, itong mga metal. Bagong pintura na dito. Tapos na ata dito. Ando na ata sila, banda roon, sa dulo. Yung gumagawa. Update muna ako dito sa ginagawa nila pastor na extension ng landahan. Tingnan natin. Meron siyang bagong material. Bago yung yero na gagamitin. Bagay, wala naman silang lumang yero na naitabi para gamitin ka. Bagong yero. Tingnan natin kung ano na nangyari dito. Malaki na siguro update nito. Pagbabago nito. Tingnan natin itsura. Ito yung loob ng... Ayan o. Oh. Sinemento nga pala ng bago. Ito yung loob ng... Oh, loob. Yung ilalim ng lumang landahan na yun. No? Yung simento nila. Kasi dati wala yan. Open lang yan. Ngayon sinementohan. Ito pa yung mga kahoy na gagamitin. No? Laki itong poste. Oh. Yan yung poste. Ano lang yan, coco lumber. Tapos yung paligid, ayun oh. Taas. Tignan na natin. Ano meron? Meron ng kahoy yung mga pamakuan ng kawayan. Ayan oh. Tapos para do sa bubong. Ayan. Hindi pa tapos. Marami pang kahoy na kailangan dyan ilagay. Ito yung luma. Dahil yung luma kasi maliit. Maliit lang. Yan yung unang landahan dito nila. Nung dumating ako dito, andyan na yan. Ikutan natin, tignan natin sa kabilang side. Hindi pa napapalitadahan pa yung kagaya nito sa luma. Tignan natin. Kabilang side. Ayan yung papunta doon sa likod, sa piggery. Dito pinapalitadahan na pala. Tapos ito yung ilalim yan. Ayan o. Simentado na rin yung ano. Ang sukat ata nito pareho tsaka yung luma. Yan sa baba. Diyan manggagaling yung init. Sisingaw paakyat. Kaya yung ibabaw. Nasa taas naman yung mga kopra. Kaya maluluto. Matagal pa to. Ewan ko lang kung tong linggo. Siguro, ano ngayon? Next week siguro tapos na yan. Ano ngayon? Sabado. Baka next week tapos na yan. At ayun yung mga mangga oh. Kunti lang na ibalot sa mangga eh. Walang silbi, lugi yung contractor yung nag-spray. Ito na yung mga yero, tingnan natin, manipis lang yero, ordinary lang. Oh, manipis lang. Yung yero, pangalawa sa pinakamanipis. Hindi, parang pangatlo to sa manipis. Oo, pangatlo to. Medyo matigas eh. Hindi, pangalawa lang. Ayun, nayuyupi ko pa nga yung dulo eh. Pag yung pangatlo kasi makapal talaga yun, hindi mo magaganyan. No? Ito, nabebend ko pa. Oh. Pangalawa sa pinakamanipis. Anong gauge ba yan? Kalimutan ko na.
Ha? Tapos ito yung kawayan. Oh, yan ang gagawin pansahig do sa taas. Punta tayo doon sa baba. Sayang yung mga mangga. Failure. Ano na to? Pangatlong spray na nila na failure dito sa mangga. Pero ngayon, buti kahit paano, meron pa sila na ibalot. Pero yung last 2 years kasi, wala talaga silang naibalot doon kahit isa. Talagang sa bulaklak pa lang, sumablay na. Nadali ng mga insekto daw yun eh. Pero nag-i-spray naman sila eh. Siguro may insekto ngayon dito sa Del Norte ng mga insekto ng mga mangga. Kasi sa highway, meron diyan mga mango plantation. Napansin, yan oh, dulas. Napansin ko ibang kwan ng mangga, may nagbalot doon. Pero nung dinaanan ko sumunod, nawala yung balot. Parang napeste rin yung mga mangga nila. Ito na yung mga mangga. Tingnan nyo yung mga mangga. Yung iba nalaglag yung balot. Ayun yung mga balot oh. Ba't natatanggal yung balot? Ayun oh, mga balot ng mangga yan eh. Galing yan doon sa taas. Kaya yung ibang mangga, tignan niyo, walang balot. Pero buo yung mangga. Pag walang balot kasi, prone yan sa insekto. Sa pagkasira. Siguro mga 5% lang. Wala pa nga 5% yung expected na bunga dito eh. Lugi si contractor. Tignan ko kumakakan ako taas. May isang area gustong balikan doon sa taas yung libuton. Yun yung mataas eh. Titignan ko. Naka full charge ako. Titignan kung kayanin talaga ng battery. Hanggang doon sa mismong libuton proper. May mga saging pa rito si Pastor oh. Pero walang bunga. Akyat muna ako doon sa taas. Update tayo dito sa ginagawang extension ng landahan. Ayan na. Tapos na. Yung ilalim nito tapos na. Tapos na. Nagagawa na ng pintuan doon. Meron ng sahig. Tapos gagawa ng kuwan dyan. Kubo. Nang? Igibain yung kubo na nandyan sa harapan eh. Tapos dito may extension pa. Lalagyan ng stock na kopra. Pagbuto na. Ayan. Hindi, grabe. Bahay ni Dahuboy. Ang kalahati. Dito sila titira, ang mga trabador. Itong taas? Partisyonan nila ito. Ito yung bahay nila, itong bago. Partisyonan nila ito. Yan, kwarto. Dito sila matulog. Para may bantay dito sa kopra. Pag naglulugit. Andito lang sila. Maayo po na no. Katagan. Ano yung baba? Maayo po yan. Para init kupra ay hindi na ko usahay biya magkupra dahil na ikuprang maladi rin. Punta natin yung baba. Tignan natin yung ilalim. Gawa na raw yun. Ilalim. Tingnan natin. Pwede po din na. At ako lang din nag-login po ako sa rakulong. Nag-hagdaw din. Ito yung loob. Nag-hagdaw din. Ako raw sa galupo sa dool to say. Ako raw sa galupo no. Isang side na lang walang palitada. Yung likod. Sugdan ako lugit mga alas 11 na. Ito na yung kabuuan ng landahan. No? Malaki na. Ito yung lumang yero. Yung bagong yero yan. Yung bago. May sobra pang kahoy. Poste. Kang pau. And ito na ngayon ng yung extension ng landahan ni Pastor. Tapos na totally. May palitada, mayroon ng sahig, kompleto ng bubong. Tingnan natin dito sa gilid.
may gumagawa nga dyan sa taas oh. Dito sila aayos ng mga kahoy. Itong mga kahoy kasi to, yan yung gagamitin do sa yung kubong ginagawa do sa harapan malapit sa gate. Ito na, kompleto na. Pinto na lang pala. Pero sandali na lang yan. Lalagay lang ng pinto to. Ito yung loob oh. Yeah. Kaya lang ba't di walang palitada to oh? Yung dalawang side. Dapat pinalitadahan. Tingnan natin di sa harapan. Oh. Paikot na ang palitada. Tapos yung extension. Yan, pag naluto ni Copra dito nilalagay. Ito maluwag din itong baba oh. Pwede nilang pwede mong silungan niya kung nandito yung mga worker. Ito yung gatungan. Ayan. Oh, di ba? Tapos yung luma na landahan, ito naman. Ayan yung gatungan niya. Ikot tayo sa baba. Ba't nandito itong mga hose ng spray? Oh, yan ang itsura oh. Malaki na yung landahan ni Pastor. Kaya susunod na magkopra sila, sandali na lang ang pagkokopra. Kung maglugit sila, sandali na lang. Kasi dalawa na yung sasalangan ng magkokopra sila. Dalawang gatungan, isa, dalawa. Kaya mabilis. Kasi dumadami na yung harvest eh. Hindi na kaya nitong lumang landahan. Hindi niya na matapos agad. Kaya naman tapusin pero matagal. Inaabot ko minsan ng mga 4 days to 1 week. Ngayon dalawa na yan. Baka 3 days na lang yan, 2 days tapos kagad yung pagkokopra nila. Natapos din. Ay nung itong manggan to nga pala. Mula nang dumating ako dito, hindi ko nakita nagbunga tong puno na to. Pinagpuputol na nga nila yung mga taas niyan, yo. Susunod kong update yung ginagawang kubo dun.